Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang tanong ko po, totoo po ba daw na may pangalawang buhay? Dahil naniniwala po kasi kami. Salamat po. Mga kapatid, yung pangalawang buhay na sinasabi, yung salitang pangalawang buhay, hindi yun ang ginagamit ng Biblia. Ang ginagamit ng Biblia, buhay na darating. Buhay na darating. Sa unang Timoteo Kapitulo 6, pakinggan mo ang babasahin nating talata sa 6:19 ng unang Timoteo. Na mangagtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Sa panahong darating, mayroong buhay na tunay na buhay. Alin yon? Doon sa 4:8 ng unang Timoteo. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. May pangako ang kabanalan, pag pinagsasanayan, may pangako sa buhay na ito at sa darating. Kaya merong buhay na darating. Ang tawag doon, kapatid, buhay na walang hanggan. Naniniwala ako ron, kapatid. Kasi kung walang pangakong buhay na walang hanggan, agrabyado tayo ngayon sa lupa. Yung mahihirap, agrabyado tayo. Yung mga ni-rape, yung mga inabuso, mga ninakawan, sinunog, pinatay, pinagmamarder, ano? Pag wala nang darating, wala nang paghukom, lalabas, wala nang hustisya. Para tayong mga hayop na lang na pinatay na lang ng mga taong masasama. Kaya ang hustisya o ang katarungan darating sa buhay na darating. May paparusahan ng Diyos, mayroong gagantimpalaan. And that is the fulfillment of the life which God proposed to mankind. Ang katuparan ng talagang buhay na ibig ng Diyos maranasan natin yung buhay na nasa ilalim ng hustisya. Hindi kagaya ng buhay ngayon sa lupa. Mga mahirap na inaapi pa. Mahirap na ninanakawan pa. Tingnan mo nung araw sa Biblia, pagka nagtrabaho yung tao, dapat ibigay mo agad yung sweldo. Sa panahon ngayon, 3 taon na nag-aantay ng sweldo, ayaw pang ibigay. Nalululong tuloy sa 5-6 yung tao sa patubuan. 1 buwan kang nangungutang nagpapatubo kasi wala kang magamit na pera. Nung araw, dapat bibigay mo agad yung upa. Hindi na kailangan magpatubo siya. Ngayon, may mga kumpanya, papasweldoin ka, late pa, buwana na, late pa. Naobliga ka ngayong mangutang ng patubuan. Sa Biblia, hindi ganon. 24:14 ng Deuteronomio. Huwag mong pipighatiin ang isang nagpapaupang dukha at salat, maging siya'y sa iyong mga kapatid o sa mga iyong taga-ibang bayan na nanga sa iyong bayan sa loob ng iyong mga pintuang daan. Sa kaniyang kaarawan ay ibibigay mo sa kaniya ang kaniyang kaupahan, ni huwag lulubugan ang araw, sapagkat siya'y mahirap at siyang inaasahan ng kaniyang puso. Baka siya'y dumaing sa Panginoon laban sa iyo at maging kasalanan sa iyo. Kita mo na, bago pa lumubog ang araw, malay mo, walang kakaining hapunan yung pamilya. Bigay mo na yung sweldo. Yung mga iba ngayon, para yumaman sila, binibimbin ng sweldo. Dinidelay para kumita pa ng kumita sa bangko. Merong ganong mga tao walang budhi sa kapwa. Kaya kung wala yung pangalawang buhay, hindi ka na makakaginhawa man lang, kapatid, lalo na kung mahirap ka. Naintindihan mo, kapatid na Jezebel? Opo.